Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong... Ilabasan natin. Nakita ko na eh. Iyong April 5 to 11, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang. General reading tayo Capricorn, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha. Ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative warning yun, para magkaroon kayo ng idea, awareness, action, decision, change of decision, action, pwedeng maiwasan at iba pa. Pero kung gusto mo na positive reading lang, pasensya na. I-analyze nyo lang to, i-reverse nyo, magkakaroon kayo ng positive outcome. Kasi bibigyan ko kayo ng warning. Siyempre, kayo yung mag-a-action, ha? Hindi naman ako magician. Okay? Yan. Kaysa nakakarinig kayo ng positive, hindi nyo alam kung ano yung outcome. Okay, tingnan muna natin, Capricorn. Siyempre, nandun naman din yung concern mo when it comes to your family. You're giving your all. You give your all sa mga relationship or connected sa'yo, no? Sa nakita. You try to make it balance any situation into your life. May mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. May mga gusto kang sabihin sa iba, gustong gawin, gustong i-move, gustong actionan, no? Na sitwasyon into your life. Nandun yung point na may mga bagay na parang gusto mong hatulan or gusto mong maintindihan o iniintindi mo sa iba sa inyo. Pwedeng related ang family or pwedeng connection ito, no? Or pwede rin siya sa mga trabaho situation nyo or nahandun yung point na may mga bagay na pinag-iisipan mo talaga this time na you want to achieve it but you try to make it balance. May mga time na hindi mo alam din kasi minsan kung kakaliwa ka ba o kakanan ka na handle sa point na yon. Nagkakaroon ng mga disappointment sa ibang aspeto ng buhay mo at sa iba sa inyo is may mga sadness situation. Meron akong nakikita sa iyo na pwedeng may mga ikakagulat, ikakashock o ikabibigla ka na isang sitwasyon sa buhay mo na pwedeng makareceive ka ng mga news, communication, messages, or may tao na magpapadala sa universe para sabihin o ibigay yung details na yon. May mga, sa iba sa inyo, there's a revelation situation, ano, pwedeng nahandon sa point na yon. May mga secret, no? Hindi ko alam kung saan yung secret na yon, pero merong secret situation ako na nakikita dito. Either someone is my secret, pwede rin na may tao na panay lang ang salita, pero iba sa sinasabi sa ginagawa. Pwedeng nahandol sa point na yon. Magkakaroon daw ng mga celebration, no, sa iba sa inyo. Within the 4 days, 4 weeks, or 4 months to 5, pwedeng nahandol sa point na yon. Mga getting together, family unity, reunion, close relationship, may mga happiness and enjoy situation. May achievement ka raw na marireceive. Malaki man o maliit yan, there's an achievement situation. Congrats pa rin, but you will enjoy the fruit of your labor and success. May coming home ako na nakikita, pwedeng may parating o pauwi. Ikaw or someone who's connected sa'yo. Sa iba dito is may mga surprise parties or events coming. Sa iba naman, may mga napag-uusapan related to wedding or may mga pupuntahan ka na wedding sa iba sa inyo. May mga sitwasyon daw na magtitiis, magtitimpi ka. Ganyan. Nandun sa point na yun. There's an offering, ano, ako nakikita sa'yo. May offering situation, baka may mga kasalan, no? May mga offer situation, may mga union, ako na nakikita. May lalaki, hindi ko alam kung sino yung lalaki, pero may lalaki na either they giving you advice, or pwedeng ito yung
magbibigay ng opinion or consultant, pwedeng nandun sa point na yun. Kung sino man yung lalaki, basta may lalaki ako nakikita dito sa sitwasyon. Marami rin siyang tao, no, dito sa sitwasyon mo. Yan, maraming tao. Ingat na lang din ano, sana hindi naman siguro kayo lahat to. Pero sa tingin ko all sa lahat to. Kanya. Kasi merong hindi ka nakikita na biglang darating. Pwedeng may mga ano, no, may mga pagkalindol, situation ano. Yan, may mga ganun. Mabilis lang siya or biglaan itong sitwasyon or pwedeng mangyari siya by sa mga susunod o itong linggo or sa mga susunod na araw or ano man yan, linggo. Pero biglaan siya, hindi mo mapapansin. Yun ang nakikita ko. Also by April siguro sa iba. Or by, basta mangyayari siya eh. Mangyayari. Ingat na lang ano. Lahat naman eh, kahit sa buong mundo, kahit nasa kang bansa, mangyayari at mangyayari to. Kasi once na naglindol kasi sa isang bansa, pwedeng lumindol na yan sa next. Halimbawa, lumindol sa Japan. Susunod na yan, Pilipinas. Kasi same yung plate nila eh. Kaya ingat kayo. No? Yan ang nakikita ko sa inyo. Well, kung nasaan man kayong bansa. Meron 14, 15, 17, 34, 2. Taurus, Sagittarius, Aries, and Cancer. Uy, taya kayo Nagpasugal na naman si ate. Kasi kanina ko pa nakikita yun eh. There's a lack situation. Ano ba yan, anak? Ayun, di ba? Ako ata ang may lack. Kasi kanina pa ako, teka lang, nagpupunas lang si ate ha. May pupo sa tuhod ko. Okay, there's a lack situation. Maaari may iba dito is mananalo kayo sa gamble. Ganyan. Malaki man o maliit dyan. Congratulations. Advance ko na kayo. Yan. And then also, sa iba dito is may mga opportunity. Ganyan. There's an opportunity na darating o may dumarating sa inyo. Andito rin yung mga small happiness. There's a changes din ako nakikita sa iba. No? There's a change. May mga luck, growth, achievement, or iba dito abundance or positivity. And pagtulong. Also, meron din. Pwedeng ikaw ito sa kanya or basta may pagtulong situation kung may hihingi man. Higit pa sa hiling mo darating. Pero ba't kaya ganun? May taong hindi totoo. May tao na someone's wearing a mask. Pwede, what comes to wearing a mask kasi is pwedeng yung karelasyon mo, pwedeng malapit sa'yo, or pwedeng sa mga kasama sa trabaho, pwedeng sa kumpanya mo, mga ganyan. Yan, may nagmamatsyag, no? Ang nakita ko rin dito is may mga bagay ka daw na gusto mong panindigan. May mga desire or may mga gusto mong aksyonan this time. Pwedeng related siya sa finances or sa karelasyon or sa mga bagay na gusto mong umpisahan. Kasi nandito rin yung negosyo no? Yan, may mga negosyo, finances, or business kung meron ka, mga ganyan. Basta related to a money, yun ang nakikita ko sa iba. Someone want to protect something. Ang hindi ko maintindihan why. Pero when it comes to protection kasi, is hindi good yung protection, ako nakikita. Something hiding ang nakikita ko. Parang may lihim ako nakikita dito. May tao na hindi pwede pagkatiwalaan. May tao na magaling magsalita. May tao na may pangliling lang or there's a cheating situation ako na nakikita sa iyo. Yun. Kita niya, nagbibigayan sila ng pagkain. Yan na nakikita ko dito. And syempre may mga transition o pagbabago magaganap o mangyayari in some aspect of your life. Kumbaga, handun yung paglaya o pag-uumpisa or this is a new beginning happen into your life, sa iba sa inyo. Kung sa aspeto ng buhay mo yan. And syempre, may abundance na parating sa iba sa inyo and may mga gain ng wealth. Congratulations. Ay, ano ba yan?
Daming dito talaga kayo nagbigay ng pagkain, anak. Tingnan natin energy mo. Ingat ka ha, kasi may taong mangliling lang, nangliling lang. May pangliling lang talaga. Energy ni Capricorn. Anak, dito. Balikan. Energy ni Capricorn. Okay. Okay, energy mo. Ay, baliktad. Ano ba yan? Energy mo is, nandito ka sa, yung energy yung nakikita ko sa'yo, nandito ka sa point of, meron ka daw mga bagay na marireminizing from the past situation. O kaya marirevisit mo siya. Pwedeng may mamimiss ka, o kaya is may maalala mo yung mga nakaraang sitwasyon, mga ganyan. Yan. Good or bad man yan, ano? And also, energy mo rin, ang nakita ko, mas more ka daw makakaramdam ngayon ng peace of mind. Hindi ko alam if you are rest day or holiday mo ba, o kaya naman nando sa point na may mga sitwasyon na pagtatapos, kaya medyo nakikita ko na mas marirelax ka this time sa iba sa inyo. Yon. And then also, kasi handin yung pagtatapos, no? May mga time na nga lang daw na para makaramdam ka lang din ng pagod siguro. Siguro mga pananakatang likod, batok, balakang, kung ano man yan, no? Balikat, mga ganyan. And then, iba dito may mga lalakarin, ano? Or may mga tao kang kakausapin, o may mga taong kakausap sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, baka may pag-aralan kayo, o may sisiya sa atin, o aalamin, o pag-aaralan kayo, o aaralin ng mga bagay-bagay. Parating kay Capricorn. Okay. Parating sa iyo. Aba, ang dami mong aso. 1, 2, 3. Nalo. Siyan ko. Okay. Parating sa iyo. Talaga po. Sana hindi kayo to lahat. Pero papaliwanag ko maigi. Merong sitwasyon na sana hindi mangyari, no? Hindi ko lang alam kung wala ka lang ipon or mawawalan ka ng trabaho. Or may tao na kukuha ng valuable things sa'yo. Pwedeng na doon sa point na yun. Maybe you have an idea, mga ganyan. Sa iba naman sa inyo is, merong tao na pwedeng lolokohin ka talaga niya pagdating sa pera. O kaya sa trabaho mo, di ba? Mga ganyan. Parating din sa iyo is new beginning, ano? May mga new beginning happen into your life. So, nakikita ko sa iyo dito. Pwedeng bagong trabaho, o kaya may mga good news, achievement, fulfillment, or abundance is coming. May completion, ano, sa nakikita ko sa dito, kasi we have the 9 and the ace is equivalent of completion ang nakikita ko dito. At sa iba naman sa inyo is may dalawang lalaki. May dalawang lalaki, dalawa hanggang tatlong lalaki meron ako nakikita. Bakit nandito sila? Pwede makaka-receive ka sa kanila ng something. There's a receiving situation eh. Yan, merong offering or receiving situation. Pwede makaka-receive ka sa dalawa o tatlong lalaki na yon. Diba? Or sila ipaparating sa'yo to give an opportunity or to offer something. Pwedeng nandun sa point na yon. And then also, parating din sa iyo is, yun nga, tulad na sabi ko, kasalan, ano, may kasalan kasi ako nakikita.
dito. Ganyan, may kasalan o kaya may mga pupuntahan kayong kasal, may mga celebration situation ako, may mga union ako nakikita sa iyo. Ganyan. Magiging ano ka ngayon magnetic. Yung energy mo ngayon is more on magnetic when it comes to blessing ang nakikita ko sa iyo. But still, you need to aware. You need to be aware ang sinasabi dito. Kailangan mo daw magpakatatag ang sinasabi. Hindi ko alam why, pero sinasabi dito, focus lang. No? Mag-focus ka lang at makinig ka daw sa opinion o advice ng ibang tao. Yun ang sabi. Sa iba sa inyo may mga gagawin kayo mga multiple task or multiple priorities. May mga multitask or multiple priorities kayo na gagawin in life. May paghihintay may hinihintay ka ba? May paghihintay ako nakikita. Also, paghihintay, preparing, tsaka may mga situation of progressing na connected ang either pera, business. May supporting no? Pwedeng yung tatlong lalaki na yun ang susuporta sa'yo or ikaw ang susuporta sa kanila. May supporting situation din kasi ako nakikita sa'yo. Or isa ka dun sa lalaki na yun if ever na lalaki ka ha. May advice din Okay, tingnan natin ang dapat iwasan ni Capricorn. Ganun. May mga events ka pala, no? Celebration, events, ganyan. Surprise parties. Okay, dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan, syempre, yung mas stagnant ka. Iwasan mo yun. Yung mas stagnant ka, yung mawalan ka ng balancing in some aspect of your life, kung may mga makakausap ka, basta you need to make it balance, you need to be fair, ganyan. Iwasan mo yung mga tao na demanding, possessive, mahilig sa away, ganyan, mga puot, galit, iwasan mo na lang din, mga hindi pagkakasunod. If there's a person na hindi nagiging compatible sa'yo, siguro mas magandang umiwas ka na lang, ganyan. Tsaka umiwas ka kung may mga, hindi ko lang alam kung ikaw ito ha, pero may mga time kasi na parang may tao ako nakikita na pinipeke niya yung happiness niya. Baka masaya ka pa ba? Masaya ka pa ba sa trabaho mo? Masaya ka pa ba sa ginagawa mo? Parang, or maybe someone who's connected sa'yo. Pwedeng nandun sa point na yun kung hindi ikaw yun. Kasi may tao na parang pinipeke niya yung happiness niya. Ganun. Kumbaga, ewan ko, hindi ko alam why, basta may ganun. Iwasan mo rin, syempre, yung mga tao na may bad intention sa'yo, yung umiksi yung pasensya mo, yung katamaran, kung tatamarin ka, o yung mga tao na tamad. And also, yung hindi ka makapagplano ng maigi, mawala ka sa mga goals mo, sa mga plan mo, ganyan. Pag-iisip ng mga kabiguan, ganyan. Iwas ka na lang. Huwag mo na lang isipin yun, yung negativity, tsaka yung magkaroon ka ng mga mental stress in life, yan, yung mga mental situation sa'yo kasi hindi rin makakagood yun, no? Tsaka syempre, kung may mga tao ka nakakasalamuha na medyo close-minded, ganyan, yan. Kung ikaw close-minded ka, you need to be open na lang din, sa nakikita ko sa'yo dito. Na ganun talaga ang life, reality, yung mga ganun situation. Basta iwasan mo ma-imbalance ka. Sa ganun din, when it comes sa imbalance din kasi is mga iniinom, kinakain, ganyan. No? Be fair lang. Love, kapatid, anak, anak. Tingnan natin na iyong love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta po yung love ni Capricorn? Ay, tingnan natin. Love, Capricorn. Capricorn in love. May lovers ka dito. Bakit parang may napipilitan dito? Talaga?
Dito may napipilitan. Hindi ko alam kung bakit. Pwedeng nahado sa point na may third party or napipilitan lang siya. Tingnan natin, love mo. Capricorn po. Kung ikaw is single. Okay. Kung single ka, yes, maaaring may nakakausap ka or may makakausap ka. Pwedeng iba dito nakakausap niyo na to eh. Isa hanggang dalawa. Sa iba naman sa inyo, pwedeng itong tao na to is may pagka-leadership energy, yung makikilala nyo. Yun ang nakikita ko dito. Ang hindi ko lang maintindihan dito sa mga single, when it comes in this connection, pwedeng meron kang madidiscover sa kanya. Na maaring basta may madidiscover sa kanya o may mga revelation ka na malalaman pagdating sa kanya. Pwedeng may mga sasabihin siya sa'yo na ikakagulat mo, ikakashock mo, mga ganyan sitwasyon. Yun ang nakikita ko. Basta maging aware ka na lang sa mga single dyan, ha? Kung kayo naman is nagkahiwalay nito, yes, nagkaroon na ng paghihiwalay kasi handun na yung dishonesty, ano, when coming disconnection. Yung isa sa inyo kasi is naging, naging palasunod, kumbaga, na handun sa point na yon. Naging patient naman yung isa, yun nga lang talaga, nagkaroon ng third party at pagtahak ng ibang direksyon sa buhay. Pero, pagtitingnan ko ito sa situation na ito, handun naman yung, aware naman kasi yung isa sa inyo, no, na handun yung point na sa isa sa inyo, unfinished to. Unfinished yung connection. Yun ang nakikita ko dito. Pwede itong tao to, nagkakaroon to ng awakening, or maybe this is you, nagkakaroon siya ng awakening this time. Kasi gusto niya pa ng new beginning eh. Gusto niya ka daw niyang makausap. Pero bakit sinungaling siya? So, ang nakikita ko dito, pwedeng kung may pinupuntahan to, or may yung sa third party, hindi nagiging maganda yung bunga nun. Yun ang nakikita ko sa kanya. Kaya tuloy nagkakaroon siya ng awakening or realization to come back. Yun nakikita ko dito. Or, oo, kasi yun nakikita ko eh. Pero sabi niya, unfinished daw to. Sa mga nagkahiwalay kung kayo is may third party, meron. Talaga may third party. At I think alam mo eh, no? Sa tingin ko alam mo, and nakikita ko naman dito na pwedeng meron ka na rin naman. O nagkakaroon ka ng interest sa iba, o may kinakausap ka, pwedeng nandun sa point na yun. Kung siya lang pero sa iba dito may kinakausap na iba. Yun. Sa walang third party relationship. Sa walang third party relationship, isa sa inyo may sakit. Or, hindi man siya may sakit is, meron siya mga pinagdadaanan na anxiety, may mga chaos, or may mga stagnant situation, there's a burnout situation. But still, handun yung supporting to each other. No, sa nakikita ko dito. Patient, nagkakaroon naman ng balancing pag-uusap o balancing yung situation or relationship, handun yung partnership talaga. Kumbaga, nahandun yung point na minsan siguro masyashock ka na lang sa mga situation, ano, either may mga sinasabi sa sayo na ikinakashock mo or siya may sinasabi sa iyo na sinakashock niya sa'yo, mga ganon. Kumbaga, pwedeng may mga binibigla-bigla na sitwasyon, mga ganon sitwasyon ako nakita. Basta handun yung love to each other. You try to work it out or to develop this connection sa nakikita ko sa iba sa inyo. Nandun naman yung point na yun. Yun nga lang siguro may mga time lang talaga na parang hindi clear in both of you. Mga ganon sa sitwasyon. Siguro kapag nag-uusap kayo, kaya minsan kung LDR kayo, medyo hindi clear kung kailan tayo mag-uusap, pwedeng na, o kaya may mga time na hindi mo siya maintindihan or hindi kanya maintindihan, pwedeng nahandun sa point na yun. Yun na, may mga sitwasyon na hindi nagiging pair, pwedeng nahandun sa point na yan, no? But still, ando naman yung awareness, no? When it comes in this connection. So, walang third party yun,
Kumbaga, andun yung point din kasi na ano kung matagal na kayo, ikaw na talaga yung mundo niya. Ikaw na yung cycle, ikaw na yung part of a cycle of life niya na handun sa point na yon. Kung bago pa lang kayo nito, mangamba ka na. Bakit ate? Kasi may something, there is something wrong. Yun lang naman. Diba? Nanakot pa talaga si ate. Ano ba yan? Ang dami namang nakadikit sa kamay ko. Tingnan natin. Tapos ikaw pala gumagawa, ng masama. Tingnan natin, Capricorn, your money. Money po ni Capricorn. Diba? Ang daldal ng anak ko. Money. Capricorn po, money. Okay, thank you. Okay, pagdating sa yung money. Pagdating sa money mo, you try to make it balance yung money mo. Yun nga lang talaga, may mga time talaga na wala kang magagawa. No, kundi suportahan yung mga mahal mo sa buhay. Yan, may mga point na halos ibigay mo na sa kanila, andun yung point na hindi mo naman talaga totally responsibilidad, gagawin mong responsibilidad. Kaya minsan, sometimes, nagiging burden sa iyo yun, no? Ang sinasabi to, kumbaga nandun yung point na kahit na mag-iipon ka ng pera, pero kailangan bigyan o suportahan yung mga tao na nasa paligid mo, o yung pamilya mo man yan, o connected sa'yo. Kaya ingat na lang din basta isipin mo palagi yung sarili mo, isipin mo yung future mo, ganyan. Sa nakikita ko sa'yo dito, may mga time daw na may mga pag-uusapan kayo related to bahay, lupa, pera, inheritance, ganyan. Mga ganon situation. And then also is may tao, hindi ko na alam kung this is your work or someone who's sa work mo or someone who's connected sa iyo, na may tao kasi na makasarili at sakim pagdating sa pera. Pwede na doon sa point na yun. Sa iba naman sa inyo, may taong hihingi sa iyo ng tulong o suporta or ikaw ang bibigay nito sa kanya. Pero basta alagaan niyo yung pera niyo. Wag labis. Wag labis talaga. Yeah, mag-save na kayo ng pera. Yung iba sa inyo, nagsisave naman kayo ng pera. Yun nga lang, talagang may mga time talaga na hindi nyo siyempre, hindi nyo mapigil. Malambot din kasi yung puso nyo. Diba? Okay lang naman minsan maging makasarili ka. Kung alam mo naman na ikabubuti mo yun. Diba? Arigato namaste, God bless.